Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng News 5 1 hour ago. Medyo good news ito. Sabi, there will be a complete and total ceasefire sa kaguluhan sa Iran, Israel and Middle East ito. Sa kanyang Truth Social site, binati ni US President Donald Trump ang Israel at Iran matapos magkasundong magkaroon ng ceasefire. Ito ang statement ng presidente. On the assumption that everything works as it should, which it will, I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to end what should be called the 12-day war. Base sa post ni Trump, mukhang may mga tatapusin munang misyon ang Israel at Iran bago simulan ang ceasefire process. Wala pa pala. Plano pa lang ito. Akala ko ceasefire na eh. This is a war that could have gone on for years and destroyed the entire Middle East, but it didn't and never will. Okay, basahin natin yung article mismo ha. Nagkasundo lang, kailang tuloy pa rin ang bakbakan. Ano ba yan? Okay, so ito. Trump announces Israel-Iran ceasefire. Reuters. US President Donald Trump on Tuesday said that a complete and total ceasefire between Israel and Iran would go into force with a view of ending the conflict between the two nations. Trump appeared to suggest that Israel and Iran would have some time to complete any missions that are underway, at which point the ceasefire would begin in a staged process. Earlier, Trump said he would encourage Israel to proceed towards peace after dismissing Iran's attack on an American air base that caused no injuries and thanking Iran for the early notice. So yun lang. So ano ba ito? Good news na ba ito? To me, hindi pa masyado. Kasi tuloy pa rin ang bakbakan eh. At saka ang nagsasabi lang si President Trump, siya nga ang umatake sa Iran. Sa tingin nyo, Iran, kung kayo yung leaders ng Iran, binagsakan kayo ng toni-toniladang bomba, yung gustong-gusto ninyo na magkaroon ng nuclear facility, nasira. Basta-basta na lang makipag-ceasefire. Tingin ko, malabo pa ito. Maganda sana kung matuloy ha. Let's think positive also. Kailang wag ang inaalala ko mga kababayan nating OFW sa Middle East, Israel and Iran. Although may pinsan ako sa Israel, sabi niya, nagpost siya, yung mga missiles na pinapaulan dyan sa Qatar at iba pang bansa kung sakali, mahihina lang daw na klase ng missiles. Kaya madaling na-intercept. Madaling sumabog. Kaya lang, ang delikado, sabi niya, dito sa amin sa Israel, dahil malalakas na klase yung ballistic, yung it travels faster than sound. Mach 5 na at ang ginamit eh. Kaya kung ang bilis ng kanyang travel, wala nang enough time ang Israel para salubungin dahil sa masyadong mabilis. Yun ang ginagamit sa Israel. Kaya sabi ng pinsan ko, nakakangarag. Sabi niya. So, ano lang siguro, panakot lang din. Nagpakita lang ng gilas ang Iran na saving face. Rumesbak din siya. Kaya lang, yun nga, ang daling na intercept. So, ang tanong ngayon is, gaano ka laki yung chances na mag-end na ang gera? 12-day war eh.
sana let's continue to pray. Although these are signs of the second coming of Jesus Christ. Kaya lang, sana matapos na dahil apektado ang buong mundo. Nangyari na yan nung nilusob, inatake ng Russia ang Ukraine. That was 2022. Talagang tumaas ang maalala ko noon, naging 60 plus kasi diesel ang ginagamit namin. 60 plus, 68 ata, matandaan ko. So, pag nagtaas ang fuel, taas lahat ng bilihin. Bigas, pagkain, damay-damay na lahat. Rasyon-rasyon na lang yan. Mag-stockpile na. Anong utos ng gobyerno? Mag-stockpile na kayo ng mga pagkain. Pwede yun sa mga may pera. Paano yung mas maraming Pilipino na isang kahig, isang tuka? Anong i-stockpile nila? Pwede rin sa mga government officials, yung mga billion-billion ang kanilang mga pondo, talagang makakapag-stockpile. Ang Pilipino, isang kahig, isang tuka, magkano ang minimum? 400, 500 sa Metro Manila. Sa Bukidnon nga, mapunta tayo sa Talaandig Tribe. Magtrabaho ang mga miyembro ng Talaandig Tribe, yung tinutulungan natin sa Bukidnon. 200 pesos isang araw. 8 hours na trabaho niyan. Biruin mo, yung pagod, manual work yan. Magtanim ng gulay o mag-harvest, whatever. 200 lang ang araw nila. So, paano ka makapag-stockpile? 200 ang isang araw. So, madaling magsabi yung mag-stockpile. Anyway, balik tayo sa repatriation naman tayo. Yung mga na-stranded na government officials, kinuha kagad. VIP treatment pagdating sa Manila. Kumusta naman ang mga OFWs natin? Wala lang, maghintay ka kung kailan ka kunin. But again, sana magkatotoo itong complete total ceasefire na sinasabi ni Pangulong Trump ng US para hindi na tayo madamay dito sa Pilipinas. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pagtulong sa tribo sa nangangailangan. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ang tribong Talandig makapagpatayo ng mas maayos na tahanan. Panoorin ninyo ang video na ito. Muna ni ang mga yero sa ipanghatag sa mga taong kadtong mga nakikpuyo lang o kadtong mga daot na ilang balay o karon muna ni sila ang mga tao. Salamat sila sa bahalag nagaulan. Excited kayo sila nga magkuha sa ilang yero. Sana ato. Salamat sa Ginoo. So, bahalag nagaulan, excited kayo silang angkol. Ay makakatok na sila. May isog ka man. Kunay da yan siya. Ay, tama na kayo. Sir, sabaan sila. Tato na buswangan. Muna ni ang balay ni angkol. Nakitain nato nga nangahulog na ganyang ubanyero lata na gid kayo. Og muna ni ang kadako sa buslot sa balay ni angkol. Nga dagko na gid kaayo. Muna ni ang itsura sa iyang balay. So karon nga nagaulan so natagaan siya gero so mag-atop na rin si angkol karon. Nagaulan na nagani ang ilang salog. At sa Ginoo
o salamat usab sa nag-sponsor kay akong atok matupan na gyud kay nga buslot na. Oo. Hindi nami ulanan. Dili na gid may matuluan. Salamat kayo.